Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan naman natin si Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Nako, bigla siyang nagpahayag na tutol siya sa impeachment case laban kay BP Sara. Sabi niya, huwag muna. Mag-isip. So, anong kanyang dahilan? Okay, i-share ko sa inyo ang vlog ni Showbiz Chikadoro. Maganda ang kanyang presentation. So, iparinig ko na lang yung vlog na ito. Amoy naman si Larry Gadon, hindi maganda ang mangyayari sa Marcos admin kapag itinuloy ng mga kaalyado nila ang impeachment complaint kay VP Sara, kaya parang natatakot ito. Ayon kasi sa ulat ay, hinimok ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon ang bagong alyansang makabayan na ipagpaliban ang plano nitong magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa maling paggamit ng pampublikong pondo. Bagamat iginagalang ko ang pagnanais ng bagong alyansang makabayan na simulan ang mga paglilitis sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, sa aking hindi hinihinging mungkahi, imumungkahi ko sa kanila na dapat nilang islip ang planong ito sa ngayon dahil wala ng oras, aniya ni Gadon sa isang video na naipost sa Viber. Sinabi ni Gadon na dahil magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa ika-1 ng Oktubre, maraming miyembro ng Kamara ang mas mag-aabala sa kanilang kampanya. Kaya siguro ay ipagpaliban na muna nila ito at doon sa susunod na kongreso na hindi nila pag-isipan kung ito ay talagang itutuloy nila dahil sa ngayon ay wala na talagang oras, dagdag pa niya. Malapit na rin magkaroon ng Christmas break and pagdating naman ng January, election fever, campaign session na, dagdag ni Gadon. Iminungkahi ni Gadon sa bayan na mangalap ng mas maraming ebidensya para palakasin ang kanilang reklamo. Maganda rin naman itong magiging proseso niya dahil mabibigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipaliwanag ang kanyang posisyon dyan sa mga issues na yan ng confidential funds na pinalabas na rin ng COA na marami ritong mga disallowed at marami talagang question sa bagay na yan, aniya pa. Siguro ito na ang pagkakataon para mabigyang linaw yan ni Vice President Duterte at mabigyan din siya ng due process, dagdag ni Gadon. Wade nga Gadon, baka natatakot lang kayo sa magiging kakalabasan ng pa-impeachment ninyo. Bakit hindi pa ituloy? Maganda yan para magamit ng mga kongresista at senador na kaalyado nyo na pangako sa taong bayan na kapag nanalo sila tuloy ang impeachment kay VP Sara. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si... So, yun. Ang dahilan kung bakit tutol si Mr. Larry Gadon parang wrong timing. Hindi pa napapanahon. Dahil, yun na nga, mag-file na ng Certificate of Candidacy ang karamihang kongresista by October. And then may Christmas break, may January, and then campaign period na. Baka makulangan ng focus itong impeachment complaint na ito. Yun ang suggestion yun ang idea ni Mr. Larry Gadon. So, ang kanyang suggestion is next Congress na. So, yung naghahanda ngayon ng impeachment complaint, yung bagong alyansang makabayan. Ito yung Makabayan Bloc, ito yung sina ex-Senator Trillanes, ito yung sina Akbayan Group ni na Senator Contiveros. Ito na yung binanggit ni VP Sara na may iisang handler lang. Kaya lang, meron din siyang video na pantapat. So, ano sa tingin nyo? Itutuloy ba ng bagong alyansang makabayan ang impeachment complaint sa Congress na ito? Or ipagpaliban na lang sa susunod na kongreso? I-comment nyo ko, no? Kung ako ang inyong tatanungin, palagay ko itutuloy nila na isasampa ngayong Kasi sabi ni ex-Senator Trillanes, nakahanda na. So mabuti para magkaalaman na
kung ituloy nila, mas mabuti. Para once and for all, matuldukan na ang issue na ito. Isa man lang yan yung paggamit ng confidential funds. Yan lang ang yan ang issue. Lahat naman sila napakalit yung, di ba itong issue ng confidential funds nasa Supreme Court na eh. So at galing ito sa office of the President. I-transfer lang sa office of the Vice President. So, damay dito ang office of the President. So, sige, tignan natin kung ano ang kahihinatnan ng kaso na ito. And I believe na paghandaan na ito ni VP Sara. Okay, so let's go back to Mr. Larry Gadon. Malala nyo yung proposal niya noon na yung charter change na gusto niyang palawigin ang termino ng mga congressmen, senador, wala na. Plus, yun na, gawing parliamentary system. So, anong nangyari sa kanyang proposal? Wala na. Hindi naisang tabi. So, wala. Nagpapapansin lang. Ano pa ang mga statement niya? I-review lang natin. Itong sinusildohan ng taong bayan ng magkano ang sweldo ng Yosek. I think more than 200 pesos per month. May naramdaman na ba kayong naitulong ng presidential advisor? Kumusta ang kahirapan? Bumuti na ba ang kalagayan ng mga mahirap? Yung mga survey, dumadami ang lalo na ngayon. Grabe ang presyo. Bigas, pangako nila na bababa ang presyo ng bigas. Kaya nagkaroon ng Executive Order number 62. Pinababa ang buwis ng imported rice from 35%, naging 15% na lang, para ang computation ng mga economic advisors, bababa ng 7 pesos per kilo. June, nagsimula yung pagbaba ng taripa. Ano na ngayon? Katapusan na June, July, October, June, July, August. 4 months na. Kumusta ang presyo ng bigas sa inyo? Bumaba na ba? Wala, mataas pa rin. So, ang Department of Agriculture, paulit-ulit nilang yung assurance nila na bababa. Sabi nila, October, bababa daw. Maramdaman na daw natin ang epekto ng pagbawas ng tarifa sa imported rice. Wala. Umatras na naman sila. Sabi, sa January 2025 na daw, bababa ang presyo ng bigas. So, ang taong bayan, hirap na hirap na. Tapos sasabihin pa na kung may 64 pesos a day na budget ka sa pagkain or 21 pesos per meal, hindi ka na pobre. Anong klaseng data yan? So, poverty alleviation, mayroon bang naitutulong ang opisina ito, Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Ano pa, yung sabi niya na ang kahirapan is ano lang yan, guni-guni lang yan, katang isip. Kasi tignan niyo ang mga mall, sabi ni Mr. Larry Gadon, punong-puno naman ang mga mall. Ang nakikita lang niya yung mall, hindi niya nakikita yung nasa mga bundok, nasa mga liblib na lugar na halos wala nang makain. So, salamat sa advice niyo, Mr. Larry Gadon, tungkol sa impeachment. Kaya lang, kung pwede ba, tumulong naman kayo na ma-alleviate o mahibsan
ang kahirapan ng taong bayan. Para naman yung sweldo ng taong bayan sa inyo na napakalaki, makabawi ang taong bayan. Ano ba ang kwan? Wala akong naririnig, nababalitaan na ginagawa ng presidential advisor na ito.